Problema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakayong grupo. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagpapalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, terorista. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List na aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNA channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalis ang lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador ng Perfect Degree Alam niyo, kung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang AOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kibuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbumuka ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang litrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay panindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto! Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, terorista, terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanya ay ating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinataon na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor